Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat dito sa Usapang Lalaki. Ngayon po ay ikapito ng Pebrero, araw ng Miyerkules, at alam naman po natin na kapag unang araw, Miyerkules ang buwan, meron po tayong pag-uusap tungkol sa Usapang Lalaki. Dahil nabanggit ko po ang Pebrero, nakakadalawang buwan na po tayo sa taong 2024 at kay bilis ng panahon. Ilang buwan na lamang ay atin namang ipagdiriwang, kakatapos lang natin ang panahon ng Kapaskuhan, ipagdiriwang naman natin ang Kapaskuhan ng muling ang Pasko na muling pagkabuhay. Pero ngayong Pebrero pa lang nito, ipinaghahandaan na po natin ang dalawang napakahalagang araw. Sa Pebrero 14, sa susunod na linggo, ang pagdiriwang naman natin ang araw ng mga puso o Valentine's Day, at kaakibat nito, kasabay nito, ay ang Miyerkules de Ceniza o araw ng Abo, na hudyat ng panahon ng Kwaresma. So napakatugma kasi sapagkat tayo po ay bilang Katoliko ay inahanyayahang magmahal at tingnan ang pagmamahal ng Diyos sa patungong Kalbaryo, no? At dahil po nito, Pebrero, napili ko pong usapin ang sexual purity na tila bagang nakakalimutan na po nating ituro sa ating mga kabataan na para bang kapag ang pag-uusapan natin ay love, automatic sex. O love is sex, sex is love. At nakakalimutan na po nating ituro ang kagandang asal ng ang pag-uusap ukol sa sex ay hindi lamang tungkol sa puro kalaswaan, kundi meron tong kakibat na Christian values. At ito ay sexual purity. At dahil po dito, ang inyong abang lingkod ay inatasan na magbahagi sa tatlong aspeto, ano ang love, ano ang lust, at higit sa lahat, ano ang sexual purity, na maaari po natin ibahagi ito sa ating komunidad, sa ating pamilya, na hindi lamang po tayo pag-uusap bilang ito yung usapang lalaki, bagkus ito rin yung usapang pampamilya at pang-komunidad. Ngayong hapong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo na ito po ay batay sa aking mga binasang artikulo at higit sa lahat batay rin po sa aking refleksyon ukol sa nasabing topic. Halina't natin pag-aralan po ang sexual purity, love versus lust dito sa usapang lalaki, na kung titingnan natin, ito yung nagsimula ng Patris Cordi sapagkat nais po natin gawing huwaran si San Jose na bilang isang tapat na ama at ang kanyang walang buong puso niyang pagtugon sa pagsunod din sa kalooban ng Ama, ng Diyos. At tinugurian din po siyang the most chaste spouse of Mary, na si Mama Mary naman po ay Blessed Virgin Mary o Ever Virgin, na napakatugma din sapagkat itong dalawang mahalagang tao sa ating Biblia, na si Maria na bilang ina ng Diyos at si San Jose bilang isang ama-amahan o foster father of Jesus, ay nag-practice o perfect example of sexual purity sapagkat si Maria isang birhen at si San Jose naman is the most chaste spouse of Mary. Okay? So, allow me to share my slides. So, ulitin ko po, ako po si John Carandang at ito po ang ating topic, sexual purity, love versus lust. Okay? Ating himahimayin ang mga salita, no? Ano nga ba ang love? Ano nga ba ang lust? Anyone? Sana may bahagi ninyo, no? May type ninyo. Sa inyong palagay, ano po ang pagkakaiba ng love sa lust? Or ano muna ang lust, ang love, o ano ang lust? Sabi nga ng iba, love is like a rosary that full of mystery. Di ba? Sabi naman po ng iba, love is an emotion. Okay? So kayo po, nais ko pong sanang basahin, may type nawa ninyo yung mga sagot ninyo. Ano sa tingin niyo ang love at lust? Okay? At pagkatapos ng ating session,
Titingnan ko po kung tugma nga ang inyong mga sagot sa chat ninyo. Sana po may mag-chat po, no? Sana po mayroong mag-participate. Ano po yung love? Anyone? Paki-chat lang po at ano ang last. Okay? Sige po. Pwede po niyong ibahagi sa amin kung ano po ang inyong pagpapakahulugan ng dalawang konsepto. Okay? So, ngayon, ibahagi po natin ang ibig sabihin ng last sa mga ng love. Sa mga nais pang humabol, maaaring meron po kayong ibang pananaw o kahulugan tungkol sa love and lust. Ano nga po ba itong love? Sige nga, o lust versus love. Okay, madalas mo natin naririnig yung love versus, okay? Pero tingnan natin, no? Tingnan natin ang pagkakahulugan ng love, no? Para tayong high school. Pag palagay natin high school tayo, pag pinag-usapan natin ang love, medyo kinikilig ang iba, medyo kinikilig din ang mga matatanda na. Pero hanggang ngayon, di pa natin alam ang ibig sabihin siguro ng love o meron pa rin tayong ibang perspective ng love. Ayon sa verywellmind.com, remember, okay? Love is a set of emotions and behavior characterized by intimacy, passion, and commitment. So meron daw pong character ang love. Tatlo daw yon. It is in the intimacy, the passion, and the commitment. You cannot love without, you are not intimate, you are not passionate, and you are not committed. It also involves the other side, the care, the closeness, the protectiveness, the attraction, the affection, and even trust. So kung titingnan natin ang perspective ng psychology sa love, it is an emotion and behavior. It's a normal feelings. Tama po yung ibang mga sagot, marahil. It's a normal feeling. Bakit? Kasi lahat naman tayo nag-umibig. Sabi nga ng aking formator, nung ako'y nasa loob ng seminaryo, walang taong, para siya sabi niya, walang, nakalimutan ko yung exact word, pero kailangan mo masaktan para maramdaman mo yung pag-ibig. Sabi niya, masaktan. Kasi, ibig sabihin daw, you care for that person. Kaya ka daw nasaktan dahil you are close to each other. Kaya ka nasaktan dahil you want to protect your relationships. Kaya ka nasaktan dahil nawala yung trust, nawala yung affection. Okay? At kapag doon nasaktan ka, at naramdaman mo yon, that is love. Pero siyempre, iba naman din yung love ng sexual love, fraternal love, di ba? Love within the family, love within as a couple, love as a boyfriend, girlfriend. Iba naman yung love mo sa friends mo, no? But still, it requires intimacy. Intimacy. Closeness. It requires passion that you share. Want to get your passion, the things that you love to do. And you're committed or dedicated to one another. That you remain faithful. That ikaw bilang kaibigan mo siya. Asawa mo siya. Kapatid mo siya. Nanay mo siya. Tatay mo siya. Okay? So that's how we define love. And there are types of love na binanggit ko nga, no? Yung friendship love, friendship. How's your best friend? Huh? Friendship love. Ito yung mga taong you love because you are brothers or sisters from different mother. Diba? Meron yung tawag ng passionate love. Ayan. That's very intimate, no? Meron naman tayo tinatawag na infatuation. Later, ngayon lang, pero after that, wala na. Unrequited. Nasaktan. Okay?
dati, or compassionate or companionate love. Ito yung mga lagi mong kasama. It will be your partner, it will be your mom, it will be your friends, many. And these requires love. It is also love. And there's 101 types of love, perhaps, that we can define or we can share. But sometimes, or most of the time, love becomes lustful, especially if you are passionate or if you have a very intimate to one another, no? Very lustful, very, very, what we call this, more on the desires of the flesh. So John, bakit yung mag-asawa? Hindi ibig sabihin yung mga nagtatawag ng mag-asawa, last yun. Kasi may desire sa flesh. No. Yung mag-asawa, pag nagsisex sila, that's so sacred. Kasi buying din ng expression of love nila yon as committed couple, no? Kasi they are already one. Last is something to do with a desire of flesh. Yung tawag ng laman. Tawag ng laman. Kaya nga po, mas lalo nating maintindihan kung ano po ang ibig sabihin ng lust sa atin. Remember that lust is a feeling, okay, of having a strong sexual desire for another person. A feeling of having a strong sexual desire. Ibig sabihin, gusto mo lang siya dahil meron kang sexual feeling sa tao. It is the initial driving force that attracts us to a potential partner and help keeps the passion alive in a long-term relationship. Okay? So parang you are looking forward to have a long-term relationship. Okay, sexual desire to, unlike sa love, kung babanggitin natin, it involves care, closeness, protectiveness, attraction, affection, and trust. While here, it is a sexual desire, no? Sexual desire. Sorry for the term, pero panandalian lamang ito. Pwede ka naman magkaroon ng sexual desire sa partner mo, especially sa asawa mo lang. Pero yung gagamitin mo yung lahat na lang na sexual, meron ka sexual desire. Lahat na lang, iniisip mo, sexual desire, meron ka sexual desire. So, it is also lust. Okay? It's also lust. So, therefore, mga kapatid, love and lust, or lust versus love, when we say lust, is driven by sexual attraction. It will be a physical surface level relationship. This interest is truly knowing the person. Yan lang. Hanggang dun lang. Gusto mo siya dahil pansamantala lamang. Pero, sa love is driven by strong emotions. A deep, intimate relationship interest in forming a strong bond. Unlike dito sa lust, it is a surface level. Surface level. Yun lang. Mababaw. Ibabaw lang. Pero sa love, it is a deep, intimate relation. Interest in forming a strong bond. Nais mong ipagpatuloy. Nais mong lumago, yumabong. Yun yung love itself. Unlike sa lust, okay, hanggang dun lang. Ha? Pag nalaman mo na, ay, ayoko lang dito sa taong ito. Alis na ako. Anyway, nakuha ko naman yung gusto ko. Nagkaroon naman ako ng sexual desire. Okay na, tapos na, wala na yung sexual desire ko. Pero if you love the person, with or without sex, you have a driven by strong emotion with a deep, intimate relationship. Even to your friends. Ayaw mong magkasala yung kaibigan mo, ayaw mong maligaw ng landas, ayaw mong masira relationship ninyo. And that is very important. That is very important.
Sir John, pwede po bang magkaroon ng lust sa love? O mauna muna ang love, tapos lust, tapos babalik sa love? To be honest, there are some, hindi na sa lust eh. Yung having sex to your spouse is not lust, it's a gift. No? It's a gift na. Regalo mo na yon sa taong mahal mo. Sa taong mahal mo. Ngayon, kung meron kang sexual desire sa taong yon at sa mga bagong mundong sabi ko nga ba, sino ba ako para pigilan sila? Pero sana walang lust doon. Sana may love talaga lang. Sana may love. Hindi lang sexual desire. Okay? Sana. Otherwise, baka mahirapan tayo na ikaw bilang lalaki, lahat na lang gusto mong tikman. Mahirap yon. Baka magkasakit ka. O bilang babae, lahat na lang ka. Wag naman. Wag mo naman ibaba ang iyong pagkababae. Kawawa naman. Kasi mahalaga ang bawat isa. Naway magkaroon tayo ng malalim na pagkaintindi na ito ba ay love ko sa taong yun o lust lang. Kung love, i-continue. Kung lust, wag na. Hindi yan magtatagal. Hindi yan magtatagal. Kung puro lust. I hope you're still with me, my dear friends. Kung may question po kayo, pwede ho ninyong i-type dyan at pipilitin kong masagot sa abot ng aking makakaya, or pwede ninyo akong i-follow sa Karadang Institute para maintindihan pa nyo lalo. No? Or maaari po tayo magkaroon ng panibagong forum for this. No? Now, aside from love and lust, meron tayong tinatawag na sexual purity. Ito yung nakakalimutan nating values. Para bang sa atin, ang tingin natin sa sex in particular, ay hindi dapat pag-usapan. Hindi dapat ma-open up sa pamilya. Minsan nakakalimutan natin na yung sexual purity ay isa palang values, Christian values din yun. Naalala ko yung aking dating estudyante. Lumapit sa akin one time, sabi niya sa akin, "Sir, pagka-graduate ko, gusto ko mag-propose sa kanya at pag may trabaho na ako." And then sabi ko, "Oy, good, very good yan. Siyempre, sir, nais ko naman magkaroon ng pamilya." "Oh, very good." Habang nag-uusap kami tungkol doon, napansin ko meron siyang singsing. Sabi ko doon sa lalaki, tawag na lang natin sa pangalang, sa initial na JJ na lang, sige, para common. Okay, sabi ko kay JJ, "Ano yung singsing yan?" Ito po yung sexual purity ring. Sexual purity ring. Opo. Ano yung ibig sabihin? Ito pong ring nito, binili ko po ito at binigyan ko po yung aking kasintahan ng ring na kami po ay nangangako na hindi namin gagalawin ang isa't isa hanggang kami ay maikasal. Sa oras lamang pagkatapos ng aming kasal, saka lang namin gagawin ang isang bagay na nararapat para sa isang mag-asawa. When I heard that, a big wow! Bakit? Sa panahon ngayon, meron pa palang lalaki at babae na nais mag-practice ng sexual purity. And then I continue to ask them, "JJ, bakit nyo gustong mag-practice ng sexual purity?" Una, sir, kasi Catholic kami. Wow! Pangalawa, ito lang po ang tanging may bibigay ko kung may regalo ko sa aking mapapangasawa na ihatid ko siya o hiharap ko sa altar ng buong buo.
At another wow. At pangatlo, ngako ko to isa sa Diyos. And I said, wow. Recently, naikasal sila after 6 years yata. At dama ko yung faithfulness nila sa isa't isa. At habang nanonood ako ng kanilang wedding pictures, tinitingnan ko wedding picture niya, feeling ko, natupad nila kasi very authentic. Nakikita ko yung mga enjoy sa kanila. And I pray that there are a lot of young people nowadays, in the modern times, na maintindihan ng sexual purity. Sana mga magulang na nakikinig dito, oo, ikaw, mga ate, mga kuya, nay at tay, ibahagi ninyo sexual purity. I might not be a perfect person to discuss, the right person to discuss sexual purity, pero may ibahagi lang natin to sapagkat tulad nga ng statement ni JJ, ito'y tanging regalo lang may bibigay niya sa Diyos. At napakarami pa akong kaibigan na nag-practice ng sexual purity. At good thing, they are Catholic. Siguro, biyaya o grasya ng Diyos yung ginawa nila kasi hindi madali eh. Di ba? Ang daming tukso sa mundo eh. Yeah. Pero bakit nila pinactice yun? Sapagkat they love each other. They love each other. So, when let's define sexual purity, sexual purity encompasses abstinence from all sexual perversions, intimacy outside marriage, deliberate sensual arousal, impure thoughts, and gratification of the desire for intimacy with the opposite sex. In other words, my dear, it is sexual abstinence. Madali, tanda ka. Sexual purity is sexual abstinence. Parang ginawa rin ni San Jose. Merong account sa Bible na sinabing hindi niya ginalaw si Maria. Hindi niya ginalaw si Maria. At para din sa ating pananampalataya na si Maria ay nanatiling birhen hanggang sa kanyang kamatayan. Sexual purity. How I wish that all of us here are sexually pure. Minsan kasi sa tukso, dahil sa tukso, hindi natin maiwasan na tayo ay magkaroon ng lustful thoughts. Nawawala, nagiging impure ang tingin natin sa sex. Or minsan dahil sa tukso, we become more permissive kasi ayaw natin na tayo ay maakusahan na tayo ay old school. And so, what? So what? Diba? Pero kung itong gagawin nating itong huwaran si Maria at si Jose, si Santa Maria at si San Jose, ay napakagandang huwaran din para sa ating mga kabataan at tayong naglalakbay sa mundo na mayroon pa palang pwedeng natin gawin para maging malinis tayo. Okay? Para maging malinis tayo. Kasi meron akong 4 na principles of sexual purity. Okay? Sabi nga sa letter ni St. Paul to Titus, sabi, okay, be self-controlled and pure. Okay? Sabi ni Titus, be self-controlled and be pure. So remember that purity is one of the Christian values. Okay? It's one of the Christian values. There are a lot of Christian values. Chastity, obedience, love, hope. Diba? Ang dami Christian values. Marami.
And one of that is purity. Let us also understand that sexual, okay, understand your child's individuality. Please avoid comparison. Wag mo, wag mo sasabihin na, ano ba yan anak, ang laslaswa mo. Para kang, para kang, para kang tulad ng mga tao sa labas. Alam mo, kung i-compare natin yung ating mga anak, dahil lamang sa kanyang pagkakaiba sa atin, mas paniniwalaan na lang niya secular kaysa yung ating maniniwala, yung ating mga aral. Kasi hindi natin binibigyang halaga yung expression ng mga bata. Halimbawa lang ha, wag mong mamasamain. Yung anak mo ay nagsuot ng sando. Okay? Wag mo sasabihin, maiksing short, wag mo sasabihin, ang sama-sama mo, anak, para kang prostitute. Okay? Hindi niya makikinig. Hindi niya makikinig. But mas mainam pang sabihan mo, anak, tila yata sobrang iksi ng damit mo. Pwede ka namang magsuot ng maiksing damit sa loob ng bahay para hindi ka bastusin sa lakali kasi masyado na siyang hindi magandang tingnan. Eh, pwede mo itong unawain, pwede mo itong ipaliwanag sa bata. Ganun po ba, mami? Oo. Tulad na yan, ang short na yan, napaka-iksi. Kita na halos ang buong binti mo. Ayoko sanang lumabas ka sa bahay na para bang pinagpepiestahan ka ng ibang tao at tapos nawawala yung dignidad mo bilang babae. Naintindihan ko naman na ikaw ay nainitan. Marahil pwede ka mag-short dito sa loob ng bahay lang. Pero pag lalabas ka na nakasando at nakashort, huwag sana. Opo, mami. Opo, daddy. Di ba? Wala siyang panghuhusga, naintindihan mo, pero merong kaakibat na responsibilidad. Next, letter R. Read good books on sex and purity as your guide to help you and to teach your child the right way. Bago tayo magsalita about that, let us equip ourselves. Let us equip ourselves na, ay, bakit hindi ko naintindihan yung anak ko? Ano ba sasabihin ko? Para ako. Ano kayang libro ang pwede kong basahin o anong mga article ang pwede kong basahin na makakatulong ito para ma-explain ko sa anak ko ang kahalagahan ng pagiging modest o magiging disente. At hindi ito mauwi sa kalaswaan. Hindi naman siguro akses sa oras, mga kapatid, yung magbabasa ng libro tungkol sa sex and purity na para mas lalo yung maunawaan din yung sexuality ng mga kabataan ngayon na hindi kayo nanguhusga. Ano po? Malinaw po ba? Okay. Letter E. Enhance your culture of love and trust in your family. Alam nyo, sa totoo lang po, ito na mo nawawala yung culture of love and trust sa family. Para bang dahil ayaw mo nang mapagsabihan yung anak mo, hayaan mo na lang. Walang love doon. Kasi hinahayaan mo siya. Kasi sige anak ha, bahala ka ha. Alam mo limitasyon mo. Tapos sinayaan mo yung anak mong naka-mixing short at nagibag-inuma sa mga lalaki kahit babae siya. Sasabihin mo, ay naku anak, ganyan na talaga mga kabataan ngayon. Mas maganda siguro kung culture of trust. Anak, sana ayusin mo yung damit mo pag saka sana hindi ka na nagtitiwala ako na alam mo yung limitasyon at hindi mo gagawin yung bagay na hindi nararapat bilang isang kabataan. Okay, kung may magyaya sa yung kainuman na lalaki at ikaw lang babae, sana anak, isipin mo kami, yung mga aral namin, ha?
Kasi yun yung magiging pamantayan mo para maging maayos yung buhay mo. Opo nga. Opo, Dan. At magtiwala. Kasi pagtiwalaan mo kasi kapag yung iyong tinuro ay malalim ang pagkakaugat nito sa kanyang kaisipan at kalooban, hindi na mababawi yan. Kahit sino pa kasama ng anak mo, alam niya limitasyon niya bilang isang tao, anak, at siya mismo alam niya kung paano niya ilalagay ang sarili niya para maging kaaya-aya sa lahat. Opo, malinaw po ba? Okay, next one po. What is the importance of sexual purity? Okay? Kasi napakahalaga, ituro din natin sexual purity para to prevent sexual transmitted infections and teenage pregnancies. Alam naman po natin mga kapatid na sa panahon ngayon, wag humamasamain kung kanina nakikipagtalik ang mga kabataan ngayon. At nakakatakot, pataas na po ang rate ng HIV. Okay? Lalo na sa mga anak natin na miyembro ng LGBT, UIA+, sapagkat meron silang unsafe sex o ang tingin nila ay ang sex ay parang parausan. Sorry for the term. Hindi nila naiintindihan sexual purity. Kaya po para maintindihan po natin mapababa ang cases ng HIV, ang teenage pregnancy, at kung ano pa bang mga sexual issues, kailangan natin ituro na ang sexual purity. Understand the value of sex and purity. Okay, ituro natin ano ba ang value ng sex? Gaano ba kahalaga ang sex? Gaano kahalaga ang purity? Maraming mga babasahin. Tayo ay aral naman sa mga sermon ng mga pari paglinggo. Tayo naman yung nagbabasa ng Biblia. Sana all, no? Tayo naman po ay may taong simbahan. Tayo naman po ay nagsisimba. Bakit po hindi nating balikan yung mga inatin na nating recollection, homilies, kung paano natin ituturo ang sex and purity sa ating tahanan. Sapagkat doon lamang tayo nakasumpong yung tamang aral. At yung importance ng sexual purity din ay it builds a strong and healthy relationship. Kasi bakit? Dahil tinuro mo sexual purity bilang tatay, bilang nanay, okay, alam na niya ng anak mo na hindi niya dapat kalimutan yung aral, okay, sapagkat pinahalagaan niya to. At kapag siya naman ay nasa bingid ng temptation, alam niya sa sarili niya na hindi, mahal ko magulang ko, mahal ko ang aking sarili, ayoko sirain ang bagay na ito. Sapagkat mahal ko ang Diyos, mahal ko ang pamilya ko, mahal ko ang magulang ko. Okay? Dahil ito'y tinuro nila sa akin. And last but not the least, it prevents emotional pains and risk of infidelity. Siyempre, kung ikaw ay may asawa at nagpa-practice kayo sexual purity, so diyan pwede mo mag-practice sa mag-asawa ng sexual purity. O naman, ibig sabihin faithfulness, no? You become faithful to one another. So hindi mo na hanapin kung kanino pang Eva. Okay? Yung inyong misis ay sapat na. Okay? Si Mister ay sapat na. Hindi na ho kayo maghahanap ng anong paman na putahe. Kaya alam natin, madandalian lang po yan, pero ang epekto, ang balik, ang pagkawasak ng pamilya. At huwag sana dumating sa ganun dahil hindi lang natin na-practice yung sexual purity bilang mag-asawa, nakalimot tayo at nasira ang ating pamilya. Huwag naman po sana ganun mangyari. Malinaw po? So, what are the keys on sexual purity?
Wala naman pong formula, no? Pero nais ko pong ibahagi sa inyo na magdasal tayo. Lord, keep me pure. Amen. Lord, deliver us from our test. Deliver us from our sins. From temptation. Diba? Deliver us from temptation. Iligtas niyo kami sa aming mga kasalanan sa puso. Hindi madali sa panahon ngayon. Pero kung tayo mananalangin na may awa ang Diyos. Use your time productively. Don't be idle. Sabi nga ng aking paboritong santo, si San Juan Don Bosco. San Juan Bosco, si Don Bosco. An idle mind is a playground of evil. An idle mind is a playground of evil. So kapag wala kang ginagawa, ay, andyan na negative thoughts, andyan na yung evil thoughts, ang dami mo na naiisip na hindi maganda. Biyaya lang talaga ng Diyos. Ito. Respect your body. Okay? Respect your body. Yes, nagkasala tayo before dahil sa ating kahinaan. Kasi hindi tayo naging sexually pure. Hindi pa mahuli lahat para magsisi. At igalang ang ating mga katawan. Ako personally, struggle ko pa rin. Pero sa biyaya ng Diyos, ako umaasa. And last but not the least, exercise modesty. In thoughts, words, and in deeds. Para hindi ka lang naman tingnan na ikaw ay malaswa. Mayroon pa rin pagbabago na gaganap araw-araw. Binabago ka ng Panginoon. Dahil sa iyong kilos, pananalita, at nasa isip. Ito yung keys on sexual purities. So what is my big message? Nais kong pakinggan ninyo. Pakibasa po. Sabay-sabay. 1, 2, 3. A love with lust will never last. A love with lust will never last. It will never last. If there is lust. Muli, ako po si John Carandang, ang inyong psychologist, ang inyong abang lingkod. Nagpapasalamat sa inyo sa inyong pakikinig at pakikibahagi dito sa ating programang Usapang Lalaki. Naway, dalangin ko po ang inyong kaligtasan at payapang paglalakbay saan man ho kayo naroroon at pagpalain nawa tayo ng Panginoon ating Diyos. Hanggang sa muli at paalam. God bless us all.